Sa isang nakakagulat na pangyayari, sina Pangulong Coting Jr. at House Speaker Martin Tambaloslos ay kinasuhan ng kontrobersyal na WODCOM, isang umano'y organisasyong nag-iimbestiga sa maanuwalyang operasyon ng gobyerno. Lumutang mga dokumento at testimonya ng guugay sa dalawa sa iligal na transaksyon na nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko. Kasabay nito, sina Congressman Paduano at Kong Abante ay tuluyan ng kumalas sa kampo ng administrasyon at sumuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, hindi nila kayang suportahan ang mga lider na nasasangkot sa katiwalian. Ipinahayag nila nga handa silang tumulong upang mailantad ang mga irregularidad at magbigay liwanag sa isyong ito. Ang kasong isinampa ng WODCOM laban kina Coting at Tambaloslos ay nagdulot ng malaking hamon sa kasalukuyang administrasyon. Ang pagsuko ni Paduano at Abante kay FPRRD ay lalong nagpapalakas ng tensyon sa gobyerno. Sa kabila ng mga alegasyon, nananatili ang taong bayan na naghihintay ng malinaw na sagot mula sa Pangulo at iba pang opisyal na sangkot. Ang susunod na hakbang ay inaasang magkakaroon ng malaking epekto sa direksyon ng pamahalaan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Niya po yung mayor kaysa Mr. President. Ito. Aloy, Invite you. Bigyan kami lang ng pamasahe. Are you still willing to be there to attend the one? May katakot? May maganda bang member dyan sa platform na yan? Who are not supposed to talk to a witness. Because the mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are the lawyer. But if you are the judge o sa kabila kay, it would be highly improper. It would be stupid of you to be talking to the other party. Delikadesa yan eh. You know what I mean? Kaya yung mga abogado, delikadesa yan. You're not supposed to, doon ka sa kampo mo, bakit ka makipag, or if you are in the middle because you are the judge, okay lang. Well, you're a prosecutor, do not go to the defense witnesses, or the defense should not be talking to the, unless you are ready to, yan. Subornation of perjury. Subornation of perjury. That is a crime under revised penal code. Nung narinig ko ka, alam ko, sabi ko, that's subornation of perjury. Subornation of perjury, hindi subordination. Animal boy kiyod. Subornation. Subornation of perjury, hindi subordination. Kasi sinabi po kasi ni animal na boy kiyod, subordination daw. Magkaiba yung subordination at subordination. Yung tango nung na-file na ba, wala pa ho. Hindi pa po nag-file si Tatay Digong. Actually, merong sinagot niya dyan eh. Ang sabi niya, bahala kayo sa buhay ninyo, wala akong pakialam sa inyo. Pero mas maganda siguro, masampulan lang talaga tong si Boy Kiyod. Kasi feeling man niya magaling siya, makasuhan man lang ng subornation of perjury nang makatikim siya ng kaso. Ito ang patoplok po mga kabisdak. Sabi ni Castardo, di naman mga lawyer kasi mga yan. Ang ano kasi dyan guys, ang hindi lang maganda sa mga kongresista ngayon, nagaling-galingan sila. Yung para yung para ay yun pala ay walang mga alam. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na magaling kami kay Duterte, mas matalino kami kay Duterte, mas matapang kami kay Duterte, wala. Tapos takutin mo, i-contempt, sasabihin mo, takot ka ba? Takot ka ba sa amin? Wala. Wala kang guts na magsabi sa isang Rodrigo Roa Duterte na takot
si Duterte sa inyo. Tingnan mo na lang yung kalagayan mo at saka kalagayan ni Tatay Digong. Tingnan mo na lang yung level ng pagiging public servant. Ano ba yung narating mo? Yung boto mo nga lang, kung party list ka lang, siguro mga nasa 200,000 lang yung boto sa'yo. Hindi pa umabot ng kalahating milyon. Swerte na kung umabot. Tapos pag tiningnan mo si Rodrigo Roa Duterte, 16 to 21 million yung boto niya at nag-multiply pa. Ganun yung, dyan pa lang sasabihin mo, titingnan mo na agad. Ikaw, nagiging party list representative ka lang, samantala, Rodrigo Roa Duterte, ilang years nagiging mayor. At yung Davao City, yung pinagdaanan before Rodrigo Roa Duterte, maraming krimen, magulo, maraming NPA. Nung pagpasok ni Duterte, nalinis yung Davao, umasinso yung Davao, pinakamalinis, pinakaligtas na syudad sa Southeast Asia. Dyan pa lang, tingnan mo na lang, yung isang tao na yan, nagiging kongresista, at bukod pa riyan, abogado pa, at hindi basta-basta abogado, nagiging city prosecutor pa siya. Ngayon, paano ko ilalagay yung sarili ko? Paano ko tatapat yung sarili ko kay Rodrigo Roa Duterte? Kalibil ba kayo? Hindi kayo kalibil. Akala nyo siguro na wala na, hindi na presidente si Digong, basta-basta na lang ninyo takot-takutin at bastos-bastusin. Hindi. Naging presidente. First time in the history, pinakamataas na trust and approval rating, Rodrigo Roa Duterte. Ikaw, Paduano, nakatulong ka ba sa bayan? Maraming Pilipino? Ang sagot, hindi. Wala. Wala kayong naitulong. Pero tanungin mo si Duterte, sarili mo na lang tanungin mo. Nakatulong ba si Duterte? Huwag mong dayain sarili nyo. Nakatulong. Tingnan mo nga lang lisensya mo 10 taon na yata yung lisensya mo Passport, 10 taon na. O, dyan pa lang Simple lang ho. Ang gawin nyo na lang ho dyan, mga kongresista. Mag-ano lang kayo ng kaunting respeto sa isang Rodrigo Roa Duterte. Kasi kahit anong gawin yung hearing dyan, mag 24/7 kayo sa Quadcom na yan, kahit anong paninira ninyo dyan, hindi po kayo makakapantay sa isang Rodrigo Roa Duterte. Pagiging abogado nga lang, wala na kayo kasi hindi naman kayo mga abogado, mga abogago. Diba? Pagiging city prosecutor na lang, wala na kayo dyan. Nagiging prosecutor ba kayo? Kung sabihin nyo naman mambabatas, naging mambabatas din si Tatay Digong. So saan kayo? Wala. Kaya wag nyo na lang masyadong takot-takutin yung tatang kasi kung sa pa lang si Duterte kuta na yan. Yung buhay ni Duterte kuta na yan. Kung hamun-hamunin mo si Tatay Digong, putang ina, lalaban yan. Yan ang nakikita ko dyan. Tsaka matalino yan. Ilang taon ba si Tatay Digong? No. Ilang taon si Tatay Digong? Mag-80 na. Tapos tatakotin mo ng... Ilang taon ba si Tatay Digong? Mag-80 na si Tatay Digong, di ba? 70 plus. 70. Bata pa si Tatay Digong. Malayong malayo. Ang gawin nyo na lang ho siguro dyan. 80 na nga. Ayaw ni Tatay Digong ng 9, 80 daw sabi na, 80 na daw siya. Ganun na lang siguro, guys. Mga kongresista, maliwanag naman talaga na wala naman kayong batas na ipapasa dyan. Respeto na lang. Kasi nagmukha kayong mga tanga. Nagiging drug protector kayo dyan at drug lord protector. Advice namin, mga maraming Pilipino, tumahimik kayo dyan. Kasi mapapahiya lang kayo. Palaban yung tao tinakot ninyo, sinabihan pa kayo, pagsisipain ko kayo Ngang gigigigil kayo, sinabihan pa kayo, mga unggoy kayo. May bonus pang, bubo daw kayo. At may dagdag pa, mga hindot daw kayo. Paano yan? Trastukan ba? Talo na kayo. Tuloy, Tatay Diggs.
Mayor, ginawa nila kanina sa Quadcom, ginuha nila yung case doon sa Dumoy na tawag man. Shabu Laboratory sa Dumoy. Ang gusto niya malaman talaga bakit namatay lahat yung mga Taiwanese. Sinabi ko na guarding lalo na sabi ko yung mga alien. Kung ngayon, kung pinag-uusapan nila yan, sabihin ko ulit sa kanila, ito na lang ipadala. Ayaw ko nang punta ng Manila. Pagod ako magsakay ng eroplano, Adre. Every time Bibian Plita, salamat kaayo Mr. Chair sa pakulay. Maraming salamat Ma'am Bibian Plita. Alam nyo, bakit ba ako'y nagtataka lang sa mga ugag na to, no? Wag halata masyado. Bakit ba sila nagagalit na ginugurgor yung mga drug lords? Ano ba talaga, ate kuya, mga ugag kayo? Bakit hindi kayo nagagalit doon sa mga pinatay ng mga drug lords? Saan ba kami lulugar? Sasali kami sa inyo? Mga Quadcom? Papabor kami sa inyo? Tungaw lang talaga. Sa sakit ulo natin dito kung lagi na tayong ganyan. Gusto nyo yata magiging narco-state tayo. Para sa akin, guys, nonsense na pag-uusapan pa yung mga durugista na ginugurgor nung panahon ng Tokhang. Yung mga durugista na nagbibigay problema sa ating bansa. Hindi yata nila alam ang epekto ng droga. Sa bagay ngayon, under Marcos, energy drinks daw. Energy drinks. Pampadagdag. Pag inaantok ka, magbato ka na. Ito, Tatay Diggs. And to think that I was a pilot at one time in my life, I was flying aeroplane. Pagbaba ako sa lupa, dahil sa halo na. Quality of patanda daangon. Yung sa Dumoy na Shabu Factory, ang tinatayong bakit patay lahat? Lalo na kung German ka o Aprikano ka, you fuck in my country. Nag-warning ako. Do not do it here. Do not fuck it here because pag maabutan kita, patayin kita. Tingnan mo. Sa 76, salamat sa pakulay. Ayaw nyo yon? Linis agad? Kaysa naman, mag-repack muli. Simple lang naman yan, guys. Plataporma ni Rodrigo Rua Duterte, galit ako sa droga, galit ako sa inyo. Huwag niyong subukan, masisira ang buhay ninyo. My God, I hate drugs. Sinabi na niyan. Meron pang patalastas. Wag niyong subukan. Tigas ng bungo ninyo. Sa tingin nyo ba ang mga Pilipino nagagalit kay Tatay Digong na nagurgor yung mga drug lord? Hindi. Pabor sa amin yun. Pabor sa atin yun. Pero ngayon, ang nagagalit lang na namamatay yung mga drug lord, mga kapwa durugista lang din, mga drug lord, mga protector ng drug lord. Pero kung hindi ka drug lord, nimal. Salamat, Mr. Chair, tayo dyan. Di ba ho? Sabi ni Alberto Bisdak, totoo bang invited si VP Sara sa victory party ni President Donald Trump sa US? Hindi ko po alam yun, ma'am. Ay, sir. Kung totoo man yan, pahiya si Bangag dito. Tingnan nyo. Akala po natin, naubos na tong mga durugista eh.
Putang ina, sa ngayon, nasa Malacanang yung iba, nakangiwi pa. Hindi nubo si Tatay Diggs. Bakit kaya concerned sila sa mga... Pwede, magdemanda sila. Bakit yung mga pinatay? Sinabi ko nung huwag... You can just imagine, nagtayo ka na ng Cebu factory dyan sa Dumoy. To top it all, mga dayo kayo, foreigners, putang ina ninyo. I said, do not fuck it here because I will kill you. So, namatay. Ayan, so, anong reklamo ninyo, mga congressman? Ito yung pinakamalaking tanong dyan. Hello, Ma'am Lucia Espira, maraming salamat sa pakulay. Ako, bilib lang talaga ako kay Tatay Digong. Walang atras-atras. Very consistent lahat ng sinasabi ninyo. Sinasabi ni Tatay Digong. Talagang papatayin ko kayo. Do not fuck my country. Lalo na daw yung mga mga alien, mga foreigner. Anong masama nga daw yun? Ito yung tanong dyan. Bakit nagagalit kayo, mga kongresista? Anong meron? Sige nga. Mantakin mo yung mga taong 2004, mayor pa si Tatay Digong, binabalikan nila. Tama ba? Yung mga durugista, na mga nagurgor, binabalikan nila, mga drug lords. Tingnan nyo ha. Tandaan nyo po. Ulitin ko ha. Ito. Yung nirereklamo ng Quadcom, mga durugista, mga drug lords, mga criminals, na namamatay sa panahon ni Tatay Digong. Mga sindikato. Makinig kayo. Ginugurgor ni Tatay Digong yung mga yon. Kasi nga, siyempre, nag-warning na nga eh. Itigil ninyo yan. Kasi pag hindi ninyo ititigil, papatayin ko kayo. Yun sabi ni Tatay Digong. Pinanindigan ni Tatay Digong, ginawa ho yun. Ngayon, hito ngayon. Quadcom, sana napanood kayo. Bakit daw kayo galit kay Tatay Digong na ginugurgor yung mga drug lord, mga durugista? Sige nga. Sagutin nyo kaya, ano sa tingin ninyo? Bakit ang mga kongresista ngayon galit kay former President Rodrigo Roa Duterte na mga ginugurgor ng mga drug lord? Ano sa tingin ninyo? Ako, simple lang yung sagot ko dyan eh. Di ba kaya nagalit kayo dahil yung negosyo ninyo panahon ni Tatay Digong lugi. O di ba kaya kayo ay mga drug protector kayo? O di ba kaya kayo mismo ang mga drug lord? Ba't kayo galit? Dapat nga magpasalamat pa kayo eh. Kung walang Rodrigo Roa Duterte, hindi nabawasan yung mga durugista. Kasi ganito, ang magagalit lang kay Tatay Digong, yung tinamaan lang sa war on drugs ng previous admin. Ulitin ko ha, ang magagalit lang kay Rodrigo Roa Duterte at gustong gumanti ay yung mga tinamaan lang nung panahon ng war on drugs ni Tatay Digong. Sino po yung mga tinamaan? Drug protector, durugista, drug lords, mga criminals, mga kawatan sa gobyerno. Ito yung mga galit ngayon. Mga komunista kasama yan. Mga mahalang na bituka. Ito yung mga klaseng ng mga tao na galit kay Tatay Digong. Pag meron magagalit kay Rodrigo Roa Duterte, puta, mag-isip na kayo. Nasaan yung mga galit ngayon kay Duterte? Nasa Quadcom. Nasa Kongreso ngayon. 19 Congress under Ngagba admin. Sige nga.
Pag-isipan nyo. Baka grade 1, section 1, tabi ng kubita, alam. Baka sasabihin, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!